Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or i-share. Good morning mga adventure. Karating lang namin dito ni Bro MG. Prepare na. Binalikan ko sa mga adventures yung kasama ko si Bro Dudes Spiro TV. Nakadala tayo dito ng Tribali, Malaguno, pati ang King Mac. Dito natin nadali yun. Sana maka-jackpot ulit tayo dito nung kasama si Bro MJ. Pero susubukan niya pa daw kung kaya niya yung lalim. Abang-abang na lang ulit. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-adventures at belated Happy New Year sa ating lahat. At late upload po mga ka-adventures. Bali ito po yung kauna-unahang pag-dive natin sa pagpasok ng taong ito. Saktong-sakto may ka-dive body ako ngayon. Kaya porsigido ako na balikan yung spot na ito kung saan ako naka-jackpot. At nakatanggap tayo ng maraming blessings. Kaya lang pagpunta namin sa spot na to napakalabo at wala masyadong movement. Wala akong masyadong nakita mga bait fish dito. At talagang napakalungkot ng ilalim dito. Wala tayong posibleng maging target. Pero nakailang dive din ako dito para maghanap ng pwede talagang mapana. Kaya lang talagang wala. Sadyang napakalungkot ng ilalim dito. Kaya ang ginawa namin ni Bro MJ lumipat na lang kami ng ibang spot pagkatapos ko mag-survey dito sa area na ito. Sayang lang yung aming panahon na pagpunta dito dahil medyo malayo rin ito. Medyo malayo sa mainland o sa ibang spot na pinapamanaan ko. Wala talaga akong makita na pwede maging target mga ka-adventures. Siguro mga puyat pa ito mga isda dito dahil sa New Year's Day. Siguro nagputukan din sila dito sa ilalim ng dagat. Kaya wala kahit isa akong makita. Spot mga ka-adventure natin dito kung meron ba dito ng spot na pumunta namin. Napaka labo at napakadalang ng isda. Walang akyat ng isda ngayon doon. Dito subukan natin kung unang dive ko sa panibagong spot. May nakita kagad ako na lobster. Medyo maliit pa pero okay na rin. Pwede na yung pang ulam. Pero hindi ko yan muna pinana dahil mas maganda na pagbalik ko na lang sa bangka na yan na kukunin dahil wala akong pwedeng mapaglagyan yan. Kaya dyan na lang muna yan. At panibagong pag-dive, panibagong pagsisid. Dito ako nag-umpisa sa
mababaw na area papunta doon sa ledge para dungawin na lang kung anong isda ang nandun sa ibaba. Dahil nung nandun ako sa itaas, may napapansin ako nga mga ilak at red bass. Kaya ito, dahan-dahan ako nga dumungaw para hindi sila mabulabog o magulat. At ito na nga, nagpakita na yung mga ilak. Marami rin sana sila, kaya lang namimili ako ng mas malaki. At dahil napapansin ko yung red bass doon sa ilalim o doon sa ibaba, yun muna ang pinagtuunan ko ng pansin. Kaya lang napaka hilap naman, ayaw lumapit, ayaw ibigay yung tamang distansya na hinihingi ko. Kaya nung naramdaman ko na paubos na yung hangin ko, naghanap na ako ng pwedeng maging target na ilak. At yun na nga, secure na ang ating unang isda sa araw na ito. Isang ilak o basi drummer. Goods na rin, pang ulam na rin ito mga ka-adventures. At dito sa unang konti, nagsit ako ng ambush kung saan ako nakapana ng red bass. May napapansin akong oriental sweet lips, red bass at ano na rin yung kanlay o yung Maori Sheepherds. Itong Maori Sheepherds yung tinira ko, kaya lang sablay, hindi natin puruhan, kaya ang nangyari nakawala. Dito mga ka-adventures, dito ako nag-umpisa. Kinapang ko yung isda na nakita ko doon sa may biak na bato. Sa estimate ko yung coral trout ang nakita ko, kasama yung matang pusa kung tawagin dito sa amin. Kaya lang nung pagdungaw ko, hindi ko na nakita yung coral trout. At umabante pa ako ng konti, at ang nakita ko na lang yung matang pusa. Good size na rin, kaya yun na lang yung tinira ko. Kaysa umahon ako na wala akong napana. Kaya lang ang nangyari nung napana ko na yung matang pusa, nadala niya yung shop papunta dun sa ilalim. Napigilan ko naman sana yung shooting line, kaya lang talagang mabilis ang pangyayari. Naipasok na talaga sa loob kasama yung ating shafting o yung bala ng pana. Mabuti lang at mababaw yung area na ito. Ito yung unang pag-retrieve ko, unang attempt sa pag-retrieve ng ating bala kasama yung isda. At hindi ako kontento, binaba ko pa talaga ng gusto para makita yung kalagayan ng ating bala. Kaya lang nung napansin ko nakakalang pala yung ating bala sa malaking bato, kaya hindi pala natin mahila basta-basta. Kaya ang ginawa ko niyan sa sumunod ko na dive hindi ko na rin na-videoan. Doon ako nag-umpisa sa baba para makuha ng maayos yung ating bala. At ito na nga yung ating matang pusa. Another target sana mga ka-adventures, coral trout. Good size na rin sana, kaya lang hindi tinamaan. Sayang. At dito, pabalik na rin ako sa bangka sana sa pagkakataon na ito. Kaya lang dinaanan ko muna ulit itong pinestuhan ko, yung pinag-ambushan ko kanina nung pagtira ko sa Maori Sheepherds o kanlay. Dito ang naging target ko naman uli oriental sweet lips. Tinamaan naman, kaya lang ang taas ng pagkakatama, kaya napunit at nakawala. Sayang na naman.
At dito may nakita sana ako nga pwedeng maging target. Isang barracuda o torsilyo kung tawagin dito sa amin. Kaya lang merong dumating mga salay batang kung tawagin sa amin, at kasama yung mga Brasi Trevally. Kaya eto, target lock sa isang Brasi Trevally, at na-secure naman natin ang isda na ito. At dito meron sana akong pwedeng maging target, lumabas galing sa ilalim ng biak. Malalaki na rin sana, mga ilak o base drummer. Kaya lang ang bilis nilang nakapagtago sa kabilang biak, kaya hindi ko na napana pa o hindi ako nakakuha ng isa sa kanila. At sinubukan ko pa nga maghintay, baka sakaling bumalik, kaya lang wala talaga. At dito ambush na naman sana mga ka-adventures. At mabuti na lang may curious na isda na lumapit agad sa atin, isang oriental sweet lips. Goods na rin, kaya pinana ko na, pandagdag pa ito sa pambenta. At na-secure naman yung isda na ito. Mataas nga lang yung patama, mabuti na lang hindi na nakawala. Another set ng ambush sa unahan konti. At mabuti lang, curious din yung isda na ito, isang Maurice perch o kanlay. Goods na kaya pinana ko na. Nagulat sana siya, kaya lang mabuti na lang, talagang napaka curious, kaya bumalik siya. At na-secure naman natin mga ka-adventures. At dito meron sanang bluefin trevally na paikot-ikot sa atin, kaya lang medyo maliit pa, kaya hindi ko na rin yan pinagdiskitahan pang panain. At umaasa na ako na mayroong magpapakita na mas malaki sa kanya, dahil grupo kasi yung isda na ito, kaya umaasa ako na may mga kasama pa siya. Kaya lang wala talaga. At dun sa bandang ibaba sana merong mga oriental sweet lips, kaya lang ayaw umakyat. Talagang napakailap.
Siyempre, makakalimutan ba natin yan? Shoutout muna mga ka-adventures. Unang-una kaya Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Shoutout po ma'am and Happy New Year. At kaya Jeric Mira Flores. Shoutout sa iyo, Pai. Siyempre pati kaya Dance Relax o kaya Balong. Kaya Sagay Adventures. Kay Migs Spearfishing. Kaya Richard Pasibi ng Los Biminda, Puerto Princesa City. Kaya Kuya North TV. Siyempre, shoutout na rin sa inyo mga bro. Kaya Joseph Agdon at kaya siyempre kaya Bro Sisid. Shoutout sa inyo mga bro. At dito pala mga ka-adventures, nakalipat na kami ng panibagong spot. Hindi nga lang ako nakapag-video dahil tinitipid ko na yung battery ng ating camera dahil palubat na. At ito ang ating unang dive sa spot na to. Bluefin Trevally yung nagpakita, kaya pinana ko na. Pandagdag pa ito sa pambenta. Good size na rin. At dito, panibagong pagsisid. May nakita sana akong 2 pirasong high-fin coral trout o tiger. Kaya lang may nakita rin ako sa bandang ibaba nila na Maori Seabirds na napakalaki. Kaya yun ang hinintay ko na baka sakaling umakyat hanggang sa naubos na yung hangin natin at hindi na rin muling nagpakita yung Maori Seabirds na yun o yung kanlay. Kaya sayang talaga. At ito, hindi ko na nakuna ng video dahil akala ko naka-open yung camera nung pagbaba ko. Hindi pala, kaya eto, nasa itaas na yung isda bago ko na lang nakuna ng video. Peacock grouper nga pala mga ka-adventures. At dito pala mga ka-adventures, nakailang dive pa rin ako sa spot na ito. At nakailang balik-balik din pala ako dito mga ka-adventures, kaya lang yung nangyari, nalobat na yung camera ko, kaya wala na tayong last video hanggang sa pag-uwi natin. Kahit nung pagbenta na lang ng isda, hindi na rin natin na-videohan dahil hapon na nung kami nakauwi ni Bro MJ. Pasensya na po pala mga ka-adventures.